umaga sa inyong lahat. Tunay nga pong napakabuti ng ating Diyos sa ating buhay. No matter what battles we're going through, we still continue to praise Him wholeheartedly and celebrate His goodness and proclaim victory in Christ Jesus. Bago po tayo dumako sa ating praise and worship, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo para po manalangin. Panginoon naming Diyos, narito po kami ngayon sa mga oras na ito. Pinupuri, dinadakila at pinasasalamatan ka namin na kami po ay binigyan mo muli ng pagkakataon na makita ang kabutihan at pagpapala mo. Unang-una po, sa bawat buhay at kalakasan na binibigay mo po sa amin sa araw-araw. Sa maayos at magandang panahon, sa protection na kami pong lahat ay nakarating ng safe and sound dito sa lugar na ito. Sa katugumpayan ng isang linggo na naman po ang aming na-overcome at ito po kami ulit. Binigyan mo po ng pagkakataon na makapagtipon para sa isang layunin, iyon ay bigyan ka ng parangal at pasasalamat. Sa pagpapatuloy po ng aming panalangin, dinudulog po namin sa iyo ang aming sarili. Pinapasiyasat at ang bawat puso, bawat isip at bawat gawa namin. Kung ano man po ang mga bagay na nakasakit po sa iyong puso, Panginoon ay hinihingi po namin ito ng kapatawaran at anong man po ang mga bagay na nakita mo po na umalipin sa aming isip at puso na hindi tungkol sa iyo ay winawasak po namin sa pamamagitan po ng iyong makapangyarihan pangalan. We pray also for your protection upon us, Lord, sa bawat isa at sa mga kabataan, and even sa lugar na ito at sa bawat oras po ng aming pagstay dito. Sa mga parating pa lang at nasa biyahe, naway makarating sila ng safe and sound dito. At kahit po ang aming mga pamamahay na pansamantala po naming iniwan, we pray for your divine protection. Itinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang gawain na ito, na kung saan ay hinahayaan po namin na pangunahan at malayang makakilos ang iyong banal na presensya sa kalagitnaan namin. Dumaloy naway iyong anointing na nagsisimula po sa aming pastors, sa worship team, sa iyong mensahero, sa sound and media tech. At sa lahat ng tatayo po dito sa pulpito ay bigyan mo po ng makalangit na kaalaman at puso na ka-align sa iyong mga salita at sa iyong kalooban. We pray also for your message, Lord, that our hearts, our spiritual eyes and ears will be open for teaching and rebuking. Give us a humble and submissive heart when we receive your word. May your word continue to empower us and encourage us, and will lead us to obedience and go to our comfort zone. That your word will be seen in our lives and will make our lives transform. And even this congregation, Lord, we pray for your divine intervention. Naway ang bawat isa po ay makaranas po ng iyong paghipo. Kahit po ang manonood ng aming live stream, ay huwag mo pong hayaan na hindi po makaranas ng iyong pagtagpo. Naway ang kagalingan, kapayapaan, kagalakan at katagumpayan ay dumaloy po sa lugar na ito. At ang bawat papuri at pagpapasalamat ng iyong mga anak na narito ngayon ay makapagbigay ng isang mabangong samya sa iyong harapan. Dahil iyon ang karapat-dapat ng pagsamba, ang ialay ang aming buhay bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa iyo. Malaya po kami sa samba, aawit, sasayaw sa presensya mo, Panginoon. Ito pa ang aming mapagkumbabang dalangin sa pangalan ng aming makapangyarihan at tagapagligtas ng Panginoon, Jesucristo. Amen. Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon sa umaga na ito at ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Amen? At ang ating kagalakan ay hindi nakasalalay sa mga bagay sa mundo, kundi sa ating relasyon sa Panginoon. Sinabi sa Awit, chapter 16, verse 11, ituturo mo sa akin ang landas ng buhay, sa iyong presensya ay may kapunuan ng kagalakan, at sa iyong kanan ay may kasiyahan magpakailanman. Sa umaga na ito, tayo'y magalak, tayo sapagkat buhay ang kasama si Kristo ay isang buhay na may kagalakang walang hanggan. Amen! Hallelujah! Purihin ang Panginoon!
napakalibuti ng Diyos, even po sa buong year na ito, napatunayan natin ang kabutihan at katapatan niya. But before we get for our announcement, I would like to welcome our first-timers who have taken their time to be here today. Ronel Vizca, saan po? Welcome po. Kenneth Esquera, welcome po. Adrian Caligdong, Erico Galido, Erico. Okay. Erico. Mark Stephen Rances. Edwin Caligdong, welcome. Ricky Boy Andrade. Joe Marie Española. Johnny Hitiayon. John Way. De Los Santos. Hindi ko mabasa. Don Di Centino. Ronaldo Vetaba. Robert Nepomuceno. Sorry, hindi ko mabasa eh. Alden Danay. Mary Ann Mariano, Eunice Deborah, Elizabeth and Tony Aldamero, and Pastor Hilito Castillon, and Feby Castilla. Welcome po sa Church on the Rock. Sa ating pagpapatuloy, ang gawain po ng Diyos ay nagpapatuloy. Ang ating mga Bible studies and house churches from Yapak to Manok-Manok. Galieto Residence, Lario Residence, Ambulong, Villaco Residence, SCPA Boracay, Angol, Manok-Manok Proper, Cloud Residence at Moving Peak, and Q-Lodge. Women's Fellowship every Tuesday at 6 p.m. Yung venue is to be advised. Men's Fellowship every Wednesday at 6 p.m. Yung venue is to be advised din po. Midweek service every Thursday from North Area, Room Hagdan, at 6 p.m. onwards. From South Area, House of Worship, Ambulong at 6 p.m. onwards. Children's Ministry and Feeding. To those who are willing to pledge and sponsor, please ilagay po natin ang stewardship slip sa other indicate feeding and amount po. Water baptism as soon as you desire and decide. Youth Fellowship every Saturday. Corporate prayer every Saturday morning, 10 a.m. to 12 noon. Venue is at Bro Russell and Sis Sonalyn Galieto. Young Professionals and Young Adults Fellowship every Sunday, 7 p.m. onwards. Discipleship Training. Huwag din po natin kalimutan na i-like, follow, and share our page, Church on the Rock, Boracay, Assembly of God, in every social media platforms. FB, Instagram, and YouTube. MM33, or 1 million new churches in the whole world. OHB, Operation Home Base, every household a house of God. OMG, One Mission Giving, 50 pesos a month para po sa ating mga missionaries local and abroad.
Ngayon naman po ay dadako tayo sa ating stewardship na ibibigay sa atin ni Sis Delia de los Santos. Okay, dumako naman po tayo sa sa stewardship. Sa Pilipos 4:19. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Ang Diyos po ay mayaman sa lahat ng bagay. He is the source of everything. Wala po siya pagkukulang sa atin sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Gusto ko lang po ipaalam sa inyo na ang giving, magkaiba po ang tithes sa giving. Ang tithes po ay 10% sa inyong income. So ito po ang command ng Panginoon. Pero ang giving is ito ng pagka-generous, bunga ng generosity natin na nang bumula sa puso. Amen. Tapos giving, command ng Panginoon at ang giving po ay resulta ng generosity from heart. At ito pa ang dahil mayaman ang Diyos sa lahat ng bagay, ibinigay niya ang lahat. Ito ang promise ng Panginoon. Ibibigay niya ang lahat ng ating kailangan. Ito po ang promise ng Panginoon sa atin. Ang lahat, sa tanan na aspito ng atong nakabuhi, bibigay ng Panginoon. Kaya wala po talaga sa pagkukulang. Wala po tayong hahanapin pa sa Panginoon. Amen? Let us pray. Panginoon Jesucristo, kami po ay buong puso ng kami nagpapasalamat sa iyong kadakilaan, sa pag-ibig at katapatan sa amin. Salamat po sa iyong kayamanan hindi nauubos at patuloy na dumadaloy sa amin na mga anak mo. Panginoon, pagpalain mo po ang bawat mga kamay na nagbibigay mula sa aming mga puso. I-bless ninyo po ang tithes and offering na may magamit po sa mga ministry for your glory, Lord. At pagpanatilihin po ninyo sa puso ng bawat isa ang lubos na pagtitiwala at patuloy namin paghahawakan ang iyong mga pangako. Salamat po, O Diyos, ang lahat ng pinakamataas na pagpupuri, pagsamba ay tanging sa iyo lamang, Panginoon. Amen. Amen. Low. So, ready na ba ang lahat? Ready na ba kayo mabusog sa salita ng Panginoon? At this point, let us open our hearts and mind to the Word of God na dadalhin sa atin ni Reverend Teresa Atienza. Merry Christmas! Lahat ba ay may mga pinamaskuhan na? May mga iba dyan, nagbabalot pa lang. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay! Tayo po ay naririto dahil isa po ang patotoo na nagpapasalamat tayo sa buhay na ibinigay sa atin araw-araw. Tama po ba? So,
Sa umagang ito, may ipa-flash po tayo. Welcome ko pala, may mga pastors tayo na kasama ngayon umaga. Si Pastor from Cagayan. Pastor, sino ngayon? Hilito. Ayan, welcome po, Pastor. Maraming salamat na nakabakasyon po kayo sa Boracay at naka-attend po kayo dito. At ang aking friend, dating mga youth kami nito sa Rojas City, kami yung mga nagwo-work sa mga nabagyuan, si Pastor Tony Aldamero and family from Rojas City, but now he's pastoring in Cagayan yata, or Iligan, something, mga ganyan. So ganun na kami ngayon. Hanggang ngayon, salamat sa Diyos. So, tuloy-tuloy ang mga celebration natin. Ngayon, celebrating the goodness of God through this fellowship, and later on, marami pang mga ganap. Pero sa umagang ito, titignan po natin ang ating mga puso sa salita ng Diyos. Ang babasahin natin ngayon, ito siya ang team natin for the whole nung nakaraan na Thanksgiving natin. Pero hindi natin siya bigyan kasi nagsabay si Thanksgiving natin, and thank you doon sa messenger natin, the man of God, our lawyer, si Attorney Sodostat, saka si Ma'am Jill. Sila yung nagbigay ng message. At uulitin ko po kasi ito yung team natin for 2025. And this is Confianza in Cristo. Sabihin mo nga, Confianza in Cristo. Nami man magulo Espanyol kun amat, no? So, I will read from first, ayan, nakikita niyo yan? Ano yan? Building. Anong na-notice niyo sa building na yan? Tama, may mga construction, may ano tayo dito, may blessed construction services. Kaya relate pala, hindi ko alam na. Ito pala yun. O, tingnan niyo, building. Magandang building ba? Nahulaan niyo na ba kung ano yan? Ilang floor ba yan? So, anong nakikita? Scaffolding. Ano pa? Sige. Masasabi mo ba maganda ang building? Maganda ba? Oh, maganda kahit hindi pa siya tapos. Di ba? So, hindi pa siya tapos. Pero maganda siya. Sabi niyo maganda, hindi pa tapos eh. Next, meron pa bang ibang slide? Sige nga, Sister Anya, wala na. Yun lang yon. So, kung nakikita ninyo yung building na yon, this is just like an eye-opener for us. Just to let us know, sa umagang ito, nasasabihin natin, ang Diyos hindi pa tapos sa buhay mo. Good news! Yes! Kagaya ng building na yan na sinabi ninyong maganda, from point of view ninyo sa panahon ninyo, maganda yung building kahit sinabi kong hindi pa tapos. Ang buhay natin ay maganda kahit hindi pa tapos ang Diyos. Kung amen kayo dyan, palakpakan nyo si Jesus kasi He is still doing. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. May gagawin pa siya at may ginawa na siya. Kaya patuloy tayong magbibigay ng confidence sa Kanya. Paano natin malaman na may kumpiyansa tayo kay Kristo? So, from the Gospel of Paul in Philippi, tignan natin ang Philippians chapter 1, verse 1 and 2. Ito yung letter niya dito. Sabi niya, Paul and Timothy, servant of Christ Jesus, to all God's holy people in Christ Jesus at Philippi, together with the overseers and deacons. Grace and peace to you from our God, our Father, and the Lord Jesus Christ. Sa tanan, sa lahat ng mga mananampalataya ni Kristo, sinulat ni Apostol Pablo, pinapaabot din po niya ang kanyang pagbati sa atin. At sabihin mo sa katabi mo, grace, dagdagan natin kasi dati, peace be with you. Peace be with you. Walang pakialaman. Ngayon, dagdagan natin, grace. Yung medyo nakangiti ka, yung medyo masaya ka, grace and peace. Sabay tapik naman. Ay, wag lang suntukan kasi feeling ko magkakakilala. Grace and peace be with you. O, diba? Pangit yung magpapasko-pasko yung mukha natin, babang-baba. O, diba? Grace and peace be with you, sabi ni San Pablo. In Christ Jesus.
Number one, we will study, ito mga collection to, matagal ko na to ng mga notes, pero in-amplified, revise ko, tsaka ito, sasabihin ko ulit. Number one, hindi pa tapos sa atin ang Diyos. Di ba? Hindi pa tapos ang Diyos, may sinimulan siya at may tatapusin siya. Tama? Number one, lahat po tayo, partners tayo sa mensahe ni Pablo. And this is what we call gospel or evangelion. Gospel or good news. Pinapartneran natin itong mensahe na ito na ipinangaral sa atin. This is the Bible. Okay? This Bible contains good news. And this good news is the message of Paul to the churches and to the book na babasahin natin ngayon. At ang mensahe na ipinangaral na sinulat ng mga authors dito, nagiging magandang balita siya sa mga yumayakap at pinapartner ito because this is good news. Paano mo malaman na mahal ka ng Diyos kung hindi mo nalaman ang salita ng Diyos? Hindi mo naman maririnig ang boses ng Diyos mula sa kalangitan at mula sa kahanginan. Tama? So we are partners in the gospel. Sabi ni Jesus, sabi niya, ni Paul sa greeting siya sa Philippians, sa lahat ng mga mananampalataya. Sa ibang translation, sabi niya, sa mga santo, diyan sa Pilipos. The gospel brings people from different backgrounds together. Dahil sa mensahe ng salita ng Diyos na ipinangaral sa atin, pinaniwalaan natin, at ito ang nagko-connect sa atin ngayon upang masabi natin na tayo ay mga anak ng Diyos. So, ngayon may mga bisita tayo from Cagayan, from Iligan, from kung saan pa ng mga lugar na nandito tayo. And this gospel was been preached all over the world. Amen. At may mga taong yumayakap at nagpa-partners dito. Kasama tayo doon. The gospel connects us to God and connects us to one another. Tama? Kasi wala kang basihan na mahal ka ng Diyos at ang ginagawa mo ay kalooban ng Diyos kung wala ang salita ng Diyos. And this is the gospel. Ito yun ang mga pinapangaral sa inyo. Sino na sa inyo ang nakarinig ng salita ng Diyos? In any form. Kahit sa mga patutuo, kahit sa mga Bible studies, sa devotional, we heard, and that is the purpose of God, na kung marinig mo ang salita ng Diyos, huwag mong patigasin at huwag mong pabingihin ang iyong tainga at ang iyong puso ay palambutin mo dahil may gagawin ng Diyos at may ginawa na siya. At kung ano yung ginawa niya, tatapusin po niya. Kagaya po sa building na yun, na hindi pa tapos. Tama? Hindi pa tapos. At sabihin mo sa sarili mo na kahit hindi ka pa mukhang santo, magiging santo ka din kasi tatapusin ng Diyos ang sinimulan niya sa buhay mo. Dahil pinartner natin ang gospel. We are all saints in Christ Jesus. Hallelujah. Leaders and workers and believers are partners together in bringing the gospel to all over the world. Lahat po tayo ay naatasang mangaral ng salita ng Diyos sa ating pamilya, sa loob ng pamamahay, sa kaibigan, sa kabarkada, sa kakumpare, sa katagay, sa kakumadre, kumpadre, sa kakampay. Mananagot po tayo dito dahil ibinigay po ito sa atin. At kung ano yung sinimulan sa atin dahil sa paniniwala mo sa salita ng Diyos, tatapusin po niya. Amen! So, number 2, bilisan ko to kasi may kukommunion pala tayo. Sabi ko, walang problema sa communion kahit linggo-linggo eh. Diba? So, God began a good work in you when you receive Christ. O sabihin mo sa katabi mo, kapatid, may sinimulan pala na mabuting gawa ang Diyos sa buhay mo nung narinig mo si Kristo at tinanggap mo. Hallelujah! And this is the best gift. May sinimulan pala ang Diyos sa buhay mo. Kung hindi mo pa siya ramdam, tanungin mo mamaya, Lord, ano pa ba ang sinimulan mo sa buhay ko?
Di ba? God began a good work in you when you receive Christ. In chapter 3, verse 3 sa Philippians 1, kung titignan natin, sabi ni Pablo, I thank God every time I remember you. In all my prayers for all of you, I pray with joy. Si Pablo, isang apostol na nangaral ng salita ng Diyos, hindi lang sa Pilipay. Hindi ko na i-expound ang Philippi, part dyan ng Asia Minor eh. Ang word na Philippi ay nanggagaling sa tatay ni Alexander the Great na si King Philip. At dyan nanggagaling ang city na yon. So, hindi na ako magaling sa history kasi hindi nga ako nakaapak ng mga lugar na yan ng Israel kung saan. Kasi dito lang yun eh, sa Israel. Andyan lang yan sila sa mga area na yan. At nandiyan dyan yan. Pero sinabi natin na si Pablo, sa kanyang pangangaral ng salita ng Diyos, pinapasalamatan niya at pinapanalangin niya na punong-puno ng kagalakan sa bawat maalaala niya ang mga mananampalataya doon sa Filipos dahil makita mo, bakit siya natutuwa? Kasi ang salita ng Diyos ay kanilang pinanghahawakan at sinamahan. Amen. In Hebrews chapter 10, 24, basahin po natin dahil ito po ay mga magagandang mga salita na binabalikan ko rin at nakakataba ng kalooban. Hebrews 10:24, sabi po dito, and let us consider how we spur one another on toward love and good deeds. Pinapaalalahanan po tayo na alalahanin po natin kung paano natin tinanggap ang salita ng Diyos mula noon hanggang ngayon. At ngayon, alam mo yung spar, alam mo yung kabayo, yung ginaganyan para mamotivate, yung tinatapik-tapik ka dito. One another, spar one another. Nagtatapikan tayo ng balikat na magpatuloy. Para patuloy na gumawa ng mabuti. Kasi ang Diyos na mabuti, may sinimulan sa puso mo, kaya you are able and capable to do good work. Hallelujah! Walang tao dito na laging masama. Kahit anong sama, may mabuti. Kasi ang Diyos na tinanggap mo sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ay mabuting Diyos. Kaya kung sinasamahan mo ang mensahe ng mabuting balita, ang lahat ng ginagawa mo, pupurihin ka dahil mabuti ang resulta ng gawa mo. Kaya patuloy tayo. Kahit madapa yan, sige lang bro, sige sis, we will keep on towards in doing good work. Hallelujah! That's the essence of the good news. So, that's why we as a worker or we as a leader, we are enjoy praying. Hindi kami nag-aagonize sa pananalangin every now na maalaala namin ang mga mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa mga buhay ninyo. At nakikita namin at napapakinabangan namin ang mga mabubuting bagay na inyong ginawa dahil sa Diyos na mabuti na nasa inyo at kaya nyong magpakita at gumawa ng mabuti. At si Pablo natutuwa dito sa kanyang panalangin. Dahil nakikita niya na ang mabuting gawa ay umaapaw sa mga taong nagpapartner sa gospel na pinangaral ni Pablo. Hallelujah! In all his prayers, he always pray with joy. In Philippians chapter 1 verse 4, makikita po natin ang author nag-i-express ng emotion. Emotion ng kagalakan. At malalaman natin mamaya bakit we have this kumpiyansa in Kristo. We have this confidence. Because of this gospel, that the people who hear it, receive it, and partner with it. And manifesting the power of the gospel to do good. Hallelujah! So in verse 4, makikita natin dito, sabi niya, in all my prayers for all of you, I always pray with joy. So kung titignan natin, bakit ito nasabi ni Pablo na sa bawat maalaala ko kayo, nagpapanalangin ako na may kagalakan. Napupunuan ako ng kagalakan. Bakit kaya ito ang lingwahe ni Pablo sa kanyang unang mensahe sa mga taga-Pilipos?
And it's in chapter 1. And the answer is in there in your Bible. Kaya ito yun. Kung makita ninyo, basahin ninyo sa verse 5. Sabi niya, because why I am filled with joy in remembering you in my prayers because of your partnership in the gospel from the first day until now. Nagpatuloy tayong maniwala sa salita ng Diyos na narinig mo, pinaniwalaan mo noon hanggang ngayon. At may ginawa ang Diyos sa buhay mo. At ito'y hindi pa kompleto, hindi pa tapos. At ito ang kumpiyansa kay Kristo na ang sinimulan niya na mabuti ay kayang-kaya niyang tapusin. Hallelujah! Makikita po natin, because of his partnership with the gospel. The word partnership came from the Greek word koinonia. Koinonia is a word described of being close and intimate sharing. It's sharing the saving benefits of the gospel that you receive. Kaya sa mga pagtitipon, hindi na uputol ang mga salita, yung mga patutuo, hindi na puputol sa mga pagsasabi ng kabutihan ng Diyos. Amen? Dahil may ginawa ang Diyos sa buhay natin. And the last, mabilis to. Basta mamahalin na mga love gift, mabilis lang yan. Pero pag free gani, matagal yan. Joke lang, pinapatawa ko lang kayo. God, eto na yung last. God will finish the good work He started in you. In verse 6, ito, tignan natin. Basahin natin ang verse 6. Sabi niya, being confident of this. Ano yung tinutukoy niya dito? Confident of this. Okay? Being confident of this, that He who began a good work in you. Kanino nagsimula ang mabuting gawa ng Diyos? Ha? Kanino niya sinimulan? Mukhang nalito ako sa inyo. Ako mati yung ulo ko tuloy. Basahin ninyo ang Bible. Look at the context. Okay. Being confident of this, that He who began a good work in you. Tingnan mo yon kapag binabasa mo ang salita ng Diyos na punong-puno ng pagtanggap, punong-puno ng pag-unawa, mauunawaan mo ang binabasa mo. Mamahalin mo ang nagsulat at ang pinapaniwalaan mo. This is a persuasive statement. Pananalita ito ng isang taong kahit pugutan mo ng ulo, tiyak na tiyak sa kanyang sinasabi. Kahit isa lang mo pa to sa barbecue eh. Kahit mamatay ka, kumpiyansa ka talaga sa sinasabi mo. She is fully persuaded sa kanyang statement. Pero sinusulat niya to, nasa kulungan po siya. At hindi niya alam kung ano yung magiging hatol sa kanya. Pero isa lang ang sigurado siya, na may sinimula ng Diyos at kaya niya itong tatapusin kahit mamatay man siya. Ang kamatayan ay ginansya or victory para sa mga taong sumusunod kay Kristo. Dahil doon mo matatanggap ang pagiging ganap na mananampalataya. Diretso tayo dito. Paul is so confident of this. He is fully persuaded that God is able to finish His work in us. Kung ano man yung sinimulan ng Diyos, tatapusin niya to. Kaya kung gumagawa ka ng mabuti, nangangaral ka ng salita ng Diyos, naglilingkod ka, nagdadala ka ng mga kaibigan mo ngayon, tuloy-tuloy po yan, hindi po yan mapuputol. Tulad ng isang awit, tulad ng tubig na umaagoy sa isang batis. Hallelujah! Ang pagpangaral ng salita ng Diyos tuloy-tuloy. Ang pag-respond sa salita ng Diyos dapat tuloy-tuloy. Hindi lang napipilitan, dapat bukal sa kalooban na pinartneran mo ang mensahe ng Diyos. Hindi ka sa tao nagpapartner dun sa salita ng Diyos. Hallelujah! Kaya tayo na mga tao ipangaral ang salita ng Diyos dahil yung mga taong matatalino at
paniwalaan yon, doon sila magpapartner, doon sila pagpapalain. Doon sila tatagumpay at mag-aasinso ang buhay. Dahil ang Diyos kung magsimula, kaya niyang tapusin. Hindi siya magsisimula ng isang bagay na hindi niya kayang tapusin. So dito, diretso tayo. His work, ang kanyang gawa ay nasa buhay mo. Sabihin mo sa katabi mo at sabihin mo sa sarili mo, Panginoon, salamat na ang mabuti mong ginagawa pala ay para sa akin. Mararanasan ko, mararamdaman ko. Hallelujah! At paniwalaan mo yun. Paniwalaan mo na may mabuting gagawin ng Diyos sa buhay mo. Then in Ephesians chapter 2, verse 10, tingnan natin, ikot-ikot lang to, isang author kasi nagsusulat nito. Ephesians chapter 2, verse 10, kung titignan natin dito, sabi niya, for we are God's handiwork. Sabihin mo nga sa katabi mo, ulitin ko nga uli, baka hindi mo naririnig, baka excited ka na sa mga gift giving mamaya, sa mga paraffol mamaya. Makinig ka muna dito. For we are God's handiwork. We are God's image. We are God's project. Hallelujah! Kung may mga PM kayo, kung may mga bisor kayo, kung may mga engineer kayo, kung may mga architecture kayo, kung may mga master builder kayo, today I want to tell you that God told you today that you are God's project. You are God's masterpiece. And your life will be never be the same yesterday kung gusto mong magbago. Your life will be never put into shock and agony kung gusto mong tanggapin ang mabuting balita. At kung gusto mo, hayaan mo ang kamay ng mabuting Diyos na gumawa ng mabubuting bagay sa'yo. Maliban na lang kung sinabi mo lang, paninindigan ko na magiging masama na akong tao. Paninindigan ko na hindi na talaga akong ngingiti sa inyo lahat dyan. Paninindigan ko na hindi talaga ako sasama sa inyo habang buhay, mintras may hininga. Kung ganun ka, walang magagawa tayo doon. Kahit ang Diyos, walang magagawa. Pero salamat sa Diyos. Andito kayo nakangiti. Hindi nyo pa naman ako iniespada. Ibig sabihin, we are God's masterpiece. Ako at tayong lahat ay project ng Diyos. Kung project ng Diyos, kaya niyang i-finance. Walang bankruptcy sa Diyos. Tandaan natin yan. Tandaan po natin yan. Ikaw ang deposit ng Diyos. Ang puso mo ay punong-puno ng deposito. Ang kaisipan mo ay imbakan ng mga mabubuting bagay. Philippians chapter 4 verse 8, ang mga bagay na kahangad-hangad, ang mga bagay na matuwid, mga bagay na masaya, mga bagay na totoo, yun ang isaksak mo sa isip mo. Hallelujah! Para nag-uumapaw sa mukha mo ang kabutihan at kagalakan ng Diyos. God has a good work for all of us to do. And number 1, in Psalms 138 verse 2, 138 verse 8 pala. Mga awit 138. Maganda itong mga verse na to, mga devotional ko to, pero binabalikan ko, nakakamangha ang salita ng Diyos. Sana po, kung makatanggap ka ng regalo, isulat mo rin ito. Huwag mong itapon ang regalo, dikitan mo ng salitang ito dahil ito ang regalo ng Diyos. Ito ang kanyang salita at ito ang kanyang pangako. Psalms 138, ito po yon. Verse 8. Mahirap talaga kung hindi mo sariling Bible mo, no? Psalms 138, maganda ko lang basahin para marinig natin lahat. Kahit narinig nyo na ito ng paulit-ulit, pero i-refresh natin. There is education and repetition. Verse 8. The Lord will vindicate me. Your love endures forever. Do not abandon the work of your hands. Sinasabi ng psalmist
Nang dahil sa pag-ibig na wagas ng Diyos sa buhay mo, hindi niya nakikita kung sino at ano ang mga ginawa mo, kung ano ang makakaya mo. Nakikita niya na walang-wala po tayong ipagmalaki sa Kanya. Nakikita niya na ang karapat dapat sa atin ay kamatayan dahil lahat po tayo ay makasalanan. Tama? Ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga lahat ng tao ay mamamatay dahil nandito po tayo sa ating laman at sa ating katawang lupa. Pero dahil ang Diyos ay mabuti, sabi niya ni San Pablo sa Filipos chapter 1 verse 21, "For to me, to live is Christ." Para sa akin, ang mamuhay ay kasama si Kristo. At parang ang sakit naman banggitin. Sabihin ko na lang, at ang katapusan ng aking buhay ay kaganapan. Tama? Bago matapos ang buhay na pinahiram ng Diyos sa atin, ano ang mga investments natin sa ating partner ng salita ng Diyos? We partner in the gospel. Paano ang Diyos magsimula ng mabuting gawa sa iyo? Paano siya tatapos? Number one, God has a good work for us to do. He has a purpose in us that He will fulfill. Ito ay Kanyang gaganapin at tutuparin sa atin. At ito ay mangyayari sa atin. Ephesians chapter 3:20. Magkakadikit kasi yun, pinapamilian natin. Ano yung mga tema natin? Ano yung mga panghahawakan natin na salita ng Diyos dito? Of course, maraming salita ng Diyos sa atin, pero isang verse yung napili natin. Titignan natin, Ephesians chapter 3:20. Ang dami nito. It's all in confidence. Ephesians 3:20, kung titignan po natin, sabi niya dito, "Now, to Him," saan manggagaling ang ating kabutihan? To Him. Anong klaseng Diyos siya? Is able. Anong Diyos ang ating pinaglilingkuran? Diyos na may kaya at makakayang gawin ang mga bagay na hindi makakaya natin. To Him who is able. Baka hindi natin lubusang kilala ang Diyos na ating sinusundan ngayon. Ipapakilala po natin ulit bago magtapos ang taon. Kasi hindi ko alam kung magkikita pa tayo next year or bukas. Because we do not know, wala tayong pinanghahawakan. Kaya nagsasabi lang tayo, napakabuti lang ng Diyos na ngayon, malusog ako, nakakagalaw ako, nakakatawa ako, nakakaindak pa ako, nakakapalakpak pa ako, nakakasayaw ako. Kasi huli ang pagsisisi at alam natin yan. Amen! Alam natin yan ang pagsisisi sa huli. Walang pagsisisi na nauuna. So, uunahan natin ang paggawa ng mabuti. To Him who is able to do. Maganda to. Ephesians 3:20. To Him who is able to do. Ayan, ikaw, kung gumawa ka, tinatakal-takal mo. Pag nag-exchange gift tayo, nasa magkano? 200, 500. Pag 500 na, simangot na yung lahat. Withdraw na yan. Kasi may measure. Di ba? Pero remember today, God is talking to you and me. To Him who is able to do. Siya na makakayang gumawa ng mga bagay immeasurably. Hindi nasusukat. Hindi niya binabatay sa iyong buti, sama, Alam mo yon, lahat tayo po paid according to our designation. But God will pay you according to your faith and according to the partnership of the gospel. Tandaan po natin ito. More than all we asked. Hallelujah. Mga bagay na hindi mo pa nga hiningi. Mga bagay na hindi mo kayang ma-imagine. At yung mga bagay na yan ay kumikilos, gumagawa dito sa puso at sa buhay natin. Hallelujah. At work, and that power that is at work. Saan nag-work? Dito sa loob ng puso mo.
Amen. Kaya yun yung sinasabi natin. Ito yung sinasabi ng Lord every time we pray. Sabihin mo that God is not yet done sa buhay ng mga tao. Kaya huwag tayong pakontento. Patikim ang lahat sa atin. Huwag nating sasambahin ang mga pinatikim ng mabuti. Dahil marami pang mabubuting mga bagay na ipatikim sa ating pagkatiwala sa atin ng Diyos. Ito po, we confidently declare it in Christ Jesus. Kaya konfiansa in Kristo. Confident in Christ alone. Hallelujah! Bakit? Ano ang kanyang sinimulan at ano ang kanyang tatapusin sa atin? Makikita ko ito dinagdang ko to sa outline. How does God complete His work in us? Paano niya kukumplituhin yung ginawa niya sa atin? Simulan po natin ang Romans chapter 5. May 3 point akong nakikita sa mga different na mga verses na to. Na tanong dito. Paano niya sisimulan? Paano niya tatapusin? Ito, number 1, sinimulan niya. We are justified in Romans 5:1. I think si attorney nito ang makatutuong makabanggit kung ano itong justification na to, anong justified na to, kasi mga legal term to eh. So, sabi lang sa Romans, ang pagkaintindi ko lang, we are justified. Kumbaga, sinabi lang na hindi ka na guilty. Amen? Hindi ka na guilty dahil may nagraransom na para sa'yo. May bail ka na at ang bail na yan, hindi lang sasabihin niya na ilalabas ka na, kundi buburahin niya ang mga akusasyon sa iyo at wala nang listahan yan dahil may magraransom sa iyo at ito ay si Jesus. Hallelujah! That is the definition of Romans chapter 5 verse 1. Yun sinimulan niya sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Ngayon, sa mensahe ng Diyos na naririnig mo kapatid, hallelujah! You are justified. Sabihin mo sa sarili mo, kaya gusto-gusto kong mga senaryo sa picture, yung laging, abang lingkod po, panatang makabayan. You are justified. 1 Thessalonians 5:23 and 24. You are justified past tense. Ito, titignan natin ang 1 Thessalonians. Sige lang, basa-basa lang. Ito lang naman yung ginagawa nyo eh. Isipin nyo ba, ilang taon ko na ito na-review, tapos nagiging tema, tapos ngayon uulitin ko ng buong na taon, tapos sasabihin ko lang, tataningan nyo pa ako ng 30 minutes lang, tatanginan nyo ako ng 20 minutes, tapos kayo nakaupo lang, ha? Mahirap kaya? Ilang taon ko itong sinulat-sulat, tapos kahapon pa, hindi ko pa mabuo-buo, tapos may mga dinugtong pa ako, tingnan mo, parang ang gulo-gulo ng outline ko. Tapos kayo uupo lang kayo, nagpapasarap pa kayo. Hindi pa kayo magbabasa ng mga verses na ito. Basa-basa lang po, mga gwapo at mga magaganda. Itong verse na ito, basahin natin. 1 Thessalonians 5. Ayan, para naman may gawa. Mabuting gawa ito. Ang gulo-gulo pa nga ng outline ko dito. Tapos, ito na, 1 Thessalonians 5. Kaya mabilis matapos kasi magulo. Pero sigurado ang mensahe. Amen. At alam ko kung anong pinapasabi ng Diyos sa iyo at sa akin. So ito yon. 1 Thessalonians 5. Para madali tayo makatapos, sundan niyo ako para mabilis kayo kumain at magpunta sa mga party-party. 1 Thessalonians 5:23 and 24. 5:23 and 24. Sabi niya dito, may God Himself. Tingnan mo yung title ng Diyos, lagi niyang pinapakilala ang kanyang sarili. The God of peace. Hallelujah! Kaya kung magulo ang utak mo, undecisive ka, wala sa iyo ang Diyos ng kapayapaan. Amen? Ito yun, may the God of peace sanctify you through and through. May your whole spirit, spirito, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ.
For the one who called us is faithful and He will do it. This is sanctification. Ito yung mga theological terminology ng salitang sanctification. Anong ibig sabihin nito? Ngayon, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay natin. Patuloy niya tayong pinapaganda. Patuloy niya tayong pinapabuti. Patuloy niya tayong pinapatino. Alam mo yon? Pinapamukhang Diyos at maka-Diyos. Mukhang anak ng Diyos at maka-Diyos. Because of the sanctifying work of Jesus Christ in you and in me. Kaya tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang po tayo. So, this is a present. Nung justification is past, ito yung present natin, sanctification, at nag-aatas pa ito sa atin na patuloy po tayo gumawa ng mga bagay na mabubuti. Hallelujah. Kasi po, kahit hindi ka mamamatay tao, hindi ka magnanakaw, kung alam mo na mabuti at hindi mo ginawa, ikaw po, tayo po, ang iglesia po natin na ito, kahit nagsasabi tayo, Kristiyano tayo, kapag hindi natin ginawa ang alam mo na mabuti, tayo po ay nagkakasala sa harapan ng Diyos. Kaya hindi po tayo nagmamalinis at hindi po tayo nagbabanal-banalan. Tayo po ay sincero na nagpapakumbaba sa Diyos. Kaya sinasabi natin, tulungan mo naman ako, Lord, na patuloy akong umibig, patuloy akong makagawa ng mabuti. Kahit ako'y wala naman, di naman sinasabi ng sagad-sagad naman kasi walang bagay na hindi mo pwedeng gawin. As long as you are connected to the source of everything. Connected ka sa Diyos, na nagtuburan ng lahat ng bagay. Nakulangan ka ng pagmamahal, you connect to the source of love. Nakukulangan ka ng kapayapaan, connect to the source of peace. Connect yourself, partner with this gospel that you hear. Amen. So, next, makikita natin, Romans 8:29 and 30. Ito yon, malapit na to. Alam natin to. Romans 8:29 and 30. Kabisado nyo yata to, pero ito yon. Sabi niya dito, 29 and 30. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Tayo, hinuhulma po tayo ngayon hanggang malapit at maging kamukha natin ang imahe at ang pag-ugali ni Kristo sa ating mga buhay. Hallelujah. That He might be the firstborn among many brothers and sisters, and those He predestined, He also called. Those He called, He justified. Those who He justified, He also glorified. Ito yung ending natin. Bibigyan tayo ng Diyos ng katawan na kaningningan ayon sa kaluwalhatian ng Diyos. And that is our future. Hallelujah! That's the good work na tatapusin sa atin ng Diyos. Amen. Philippians 1:6. Babalikan natin ang ating main text. Ang ating kumpiyansa. Being confident of this. What are these? This justification. This sanctification. Ito yung nawala ang mga pinalidad ng kasalanan mo. Ito yung pinapatuloy ka na pinapatawad, nililinis at pinapabuti ikaw araw-araw. Ito yung pinangakuan ka na kahit matapos na kahit mag-expire na ang ating kontrata dito sa lupa, mayroon pa tayong buhay na walang hanggan, and that is our future. And these three, Paul says, I am confident of this, that He who began this good work in our heart, in our life, in our home, in our families, in our friends, and in our loved ones, He is able. I am confident of this, that He who began a good work in you, He will carry it on to the completion. Amen. Until the day when Christ return. Habang buhay po tayo,
Umaasa po tayo sa mga mabubuting bagay na ipagkakaloob sa atin ng Diyos habang pinapartner natin ang ating kaisipan sa salita ng Diyos. Hindi lang yung makinig ka ng salita ng Diyos, hindi ka naman connected doon sa salita ng Diyos, hindi ka naman connected doon sa author, wala kang karera-relasyon. Hindi po yun partnership. Ang partnership po sa hirap at ginhawa, sa gastos, sa problema, sa trabaho, pareho kayo na namumuhunan dyan. Hindi yung pupunta ka lang at hahanapin mo yung tinanim mo na butil at aanihin mo, asan na yung tubo ko sa sunod na taon. Tapos na ang taon, may tubo na ako. Ay, bakit wala pa akong tubo? Hindi mo alam, yung pera nyo pala, kulang pa sa ginastos, wala pa kayong benta. It's not partnership. Partnership is narinig mo, sinimulan mo, sinapuso mo, sinakripisyohan mo, pinaniwalaan mo. Hallelujah! The gospel that came into our heart, hindi naman natin makakaya lahat, malunok lahat eh. Pero unti-unti natin intindihin, mga kapatid. Dahil kung naintindihan mo ang salita ng Diyos, ang buhay natin magbabago. Dahil ang ginagawa ng Diyos sa atin, nililinis po niya tayo at binibigyan tayo ng kapasidad upang gumawa ng mga bagay na kagustuhan ng Diyos. Hallelujah! So ito, sasabihin natin, He who began a good work in you, sabihin mo sa sarili mo at sa katabi mo, siya na nagsimula ng mabuting bagay dito sa akin, ay kayang-kaya niya itong tatapusin. At ako'y naniniwala na hindi pa matapos ang buhay ko dito, makakamtan ko na ang mga ipinangako ng Diyos sa buhay ko sa pamamagitan ng aking pananampalataya sa Diyos na buhay, na makakayang gumawa ng mga bagay na hindi ko kaya. Hallelujah! Palakpakan natin si Jesus. Our confidence is in Christ alone. Our confidence is in Christ alone. Partnering in the gospel, it increases our faith. Ang pananampalataya po natin, nagpapalago po sa atin. Today, as we approach in our communion as a body of Christ, we will prepare ourselves, our body. Of course, we conclude that our kumpiyansa, our confidence in Christ, that He is able to finish the good work that He has been started in you. Thank you, Jesus, today. Ito ang aming kumpiyansa at ito ang aming paniwala at ito ang aming batayan ng aming paggawa ng mabuti at patuloy kaming gagawa ng mabuti kasama sa iglesia mo dito sa Boracay, sa Manok-Manok, sa Bulabag, sa Yapak, sa lahat ng mga house churches, kasama ang Faith Village, kasama ang business na ito, kasama ang lahat na ipinagkatiwala mo, Panginoon, every time we remember them in prayer. We pray with joy because of the manifestation of good work that we had visible na makikita sa kanilang mga buhay. At nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga mabubuting bagay na nagkaroon kami, sa lahat ng mga magandang bagay na natanggap namin, mga oportunidad, mga pribilehiyo, at patuloy naming ipinanalangin, Panginoon, ng mga taong nakakarinig ng iyong salita ngayon, na patuloy saan mang dako ang iyong salita ay umaalingaw-ngaw at ito'y magkakaroon ng buhay, ito'y magkakaroon ng connection, ito'y magkakaroon ng ganap sa bawat puso ng bawat isa. Salamat, Lord, sa umagang ito na hindi aksidente. Tinawag mo kami ayon sa aming mga pangalan. Dininig mo ang aming mga iyak sa gabi. Nakikita mo ang mga luha namin, Panginoon, kung kami lang mag-iisa. Mga salitang hindi namin maisabi, pero naririnig mo ito, Diyos. At ikaw ang totoong Ama sa langit, na pwedeng maging ama sa mga fatherless, pwedeng magbigay ng pag-ibig sa mga nakapos ng pag-ibig, at pwedeng magkaroon ng pag-asa kung ang aming pag-asa ay unti-unting nawawala, kung haharap kami sa mga pagsubok, o Diyos. There are unpredictable circumstances that come along the way. I pray, Lord Jesus, I pray, Holy Spirit, that you will enable us, because you are an able God. Enable us to face that circumstance with confidence. In the name of Jesus, all things are possible. In the name of Jesus, all hope will become real. All dreams will become reality because it was been said in your word. It was been sinilyuhan ng
yung Diyos na nagpakatao, anak mo na si Kristo Jesus. At maraming mga tao nagsiselebrate ng Christmas, pero ang totoong Christmas ay binigay mo ang iyong anak na si Jesus sa amin para kami ay may tagapagligtas sa mga bagay na hindi namin kayang gawin. We have the Savior, and this Savior is Jesus. And today, Lord God, I pray today sa mga nandito na gusto muli i-reconcile ang kanilang mga buhay, muling ibalik kay Kristo ang kumpiyansa. Can you raise your right hand kung saan ka man habang nakayuko yung mga tao? Raise your right hand, tanda that we, once again, Lord God, we are willing and prayerfully declaring that we come humbly before you. And we admit it na wala kaming magagawa, na panghihinaan kami. Raise your right hand today as today we prepare our soul for this incoming communion. Father, today, you are our good, good Father. You are a good, good, good God, manifesting in every circumstances, na hindi kami natitinag sa mga mabibigat na mga pagsubok dahil nakikilala namin na sa gitna ng lahat may mabuting Diyos na sumasabay sa amin. At alam namin na kahit minsan sumagi sa aming mga isipan ang mga bagay na masakit, nakakalungkot, nasasaktan at minsan nakakagalit, pero nagpapasalamat kami dahil ikaw ay kasama namin. That's why we always declare nothing good that we cannot do as long as we are partnering with the gospel of the good news in our hearts. I declare today to every life na nandito, sa bawat ama ng tahanan, ng kabutihan ay may pamalas sa kanilang mga asawa, sa kanilang mga pamilya, that they will be the storehouse of every good things from their hearts, and it will manifest through a visible manifestation of sharing at pagbibigay ng mga mabubuting salita sa bawat isa. Hindi po namin ikakain ang mga bagay na mabuti. Hindi po namin ikakain ang mga salitang mabubuti. Pasasalamat dahil ito ay tanda that we are generous people. We can give all things, Lord God, because you are a good Lord. Thank you, Jesus, for the salvation. Thank you, Jesus, for your sanctification. Thank you that we will be glorified and justified, Lord God. Praise your name, Lord God. May your peace, may your grace, may your spirit will continue to sanctify us true and true till Jesus Christ come. And we are expectant and we are the benefactors of every good things in store from heaven. And we are receiving it here on earth. As it says in your word, Father, your will be done here on earth as it is in heaven. Same Lord, we say, good things from heaven will be happening today here on earth as we, your people, keep declaring and receiving. Say, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen and amen. And God bless us all. There is a good news for us today. The good news is not na si Jesus ay muling ay magpakatao at nilagay sa samsaban. The good news is God, Jesus is coming soon. And now, ang pagkukomunyon ay hindi napapako lamang sa bawat unang linggo. Ngunit ang communion ay pwede natin
ninyo ang nasusulat sa 1 Corinthians 11, verse 23 to 26. This is a fresh revelation. Love us, sa mga ilong lupa, love us ang pagpapahayag ng Diyos. First hand revelation sa kay Apostol Pablo. Sabi ni Apostol Pablo sa verse 23, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon. Hindi ito second hand information. This is fresh revelation sa kay Apostol Pablo. The good news is the good news. Na kailangan natin i-celebrate sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos. Because God is really good to us. Sabi ni Apostol Pablo, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibibigay ko sa inyo. Amen. At ibibigay ko sa inyo na noon kami siya'y ipinagkanulo. Ang Panginoon Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso yan at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito ay ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng kupang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik muli. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng haba.
nakahawak tayo nito. Nagagalak ba tayo nakasama natin? Kasi sinama tayo ng Diyos sa Kanya mga pangako. Hindi ito isang reliyosong pamamaraan o takbo. Ito ay isang bahagi ng ating pag-celebrate sa kagandahan loob ng Diyos sa atin. Ito ay kagandahan loob ng Diyos sa atin na nakabilang tayo sa Kanyang kaharian. Dahil siya ang nagpatawad ng ating mga kasalanan, binawi niya ang lahat ng mga kasalanan natin. Iginawa niya sa atin ang tunay na pagmamahal ng Diyos. Because for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Now itaas natin ang kupang ito, ang tinapay na ito. Habang tinataas mo ito, sabihin mo sa Lord, Lord, salamat. Salamat na nakabilang ako sa mga taong pinatawad mo. Salamat o Diyos na nakabilang ako sa mga taong pinalaya mo. Salamat Panginoon, nakabilang ako na natamasa ang pag-ibig mo. Panginoon, salamat sa tinapay na ito na simbolo na iyong katawan para sa amin kagalingan. Mag-isa kami, Panginoon, hindi sa suffering mo sa ngayon, kundi magkakaisa kami sa pag-celebrate ng buhay na walang hanggan. Today, Lord, as we partake this bread, bless this bread at gagawin mo ito, Panginoon, na tunay namin at dakila namin relasyon sa iyo. Salamat, Lord. Let us partake this bread. Sabi ni Jesus, siyang kumuha sa ng kupa at sinabi niya, ito ay bagong tipan. Amen. Hindi lumang tipan, hindi lumang pangako, kundi bagong pangako ng Diyos. Ngunit ang Diyos ay hindi nagbabago kailanman. At ibinigay ng Diyos ang bagong pangako na kailanman hindi tayo pababayaan ng Diyos, na kailanman hindi tayo iiwanan ng Diyos, bagkus hahanapin tayo ng Diyos at dalhin tayo sa Kanyang kaharian. Sabi ni Jesus, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng kupang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa Kanyang muling pagparito. Panginoon, hawak-hawak namin ang kupa, simbolo ng iyong makapangyarihan dugo na siyang nagpalaya sa amin. Sa lahat ng kasamaan, sa lahat sa kapangyarihan ng kaaway, Panginoon, kami magtatalima, Panginoon, at gagawin namin ito totoo sa aming buhay. Sincero kami na nakahawak nito para tuloy mo ang buhay namin. Ituloy mo ang iyong pangako sa aming buhay hanggang sa iyong pagbabalik. Salamat, Lord, sa kupang ito, simbolo ng iyong dugo. Siyang nagbigay ng kalayaan sa amin. Siya naghugas sa amin sa lahat ng kalikuan ng aming buhay. Siya nag-justify sa amin na kami not guilty. And to the Lord, we partake this in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Everybody say amen. Let us partake this. Thank you, Lord, for your goodness, your mercy, your faithfulness. Hallelujah! Palakpakan natin ang malakas sa Panginoon.